Good morning mga kapatid, good morning church. Welcome po sa ating panibagong online Sunday service. Last week po, I was reminded sa teaching ni Sister Chow Yen na we should make our right decision in our lives. So today, nag-decide po ako na mas lalo pang magpagamit sa ating Panginoon. Bago po ang lahat, simulan po natin na magdasal. Yes, O Lord God, hallelujah. Maraming salamat po, Lord God, sa umagang pinagkaloob mo na naman po sa amin, sa panibagong hininga, O Lord God, na binigay mo upang mapagpapurihan ka pa po namin sa aming buhay, O Lord God. Lord God, dinadalangin ko, Lord God, sa araw na to, O Lord God, na bigyan mo kami ng knowledge and wisdom na nanggagaling sa iyo upang maintindihan namin, O Lord God, yung mensahe mo na ipaparating sa amin ngayon, O Lord God. We commit this day unto you, O Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Alam ko po nakakatagpuin po tayong muli ng ating Panginoon. Kaya po hihanda po natin ang ating puso upang papurihan at luwalhatiin ang ating Panginoon. Kaya naman po, welcome ko po ang ating praise and worship team. Lord, pinupuri ka po namin, Panginoon, ngayong araw, God. Lord, dahil Lord, sa'yo lang yung Panginoon yung kaluwalhatian, O God. Panginoon, mga Panginoon, magkaroon po kami, Panginoon, ng isang espiritu, Panginoon. Isang puso, Panginoon, Lord. Na sa'yo lamang, O God. Na nakatuon lamang sa'yo, Panginoon. Lord, tanggapin mo po yung alay namin kanta sa inyo, God. At nawa, Panginoon, yung Espiritu mo, Panginoon, ay bumaba, Panginoon, sa mga oras na ito, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, kantahin natin yung Alleluia. Purihin ka. Dahil banal ang Diyos. Bawat oras. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang
Jesus. Hallelujah, Jesus. So, Panginoon, salamat sa iyong presensya, O God. Lord, let your spirit fall, Panginoon. Lord, tanggapin mo, Panginoon, itong pangalawang kanta namin, O God. Lord, leave us astounded, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Yes, O God. Mga kapatid, kantahin natin yung Leave Me Astounded. Oh, my hands of man, I'm laying down. Oh, that I hold dear, how many crowds I've faced in
kami, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, God. Lord, lahat ng pagpupuri, Panginoon, italing sa iyo lamang, God. Lord, wala nang may mahihiling pa, Panginoon. Ibang bagay, Panginoon. Hindi, Panginoon, yung pagmamahal mo, Panginoon. Yung unconditional love mo, Panginoon. Yung never-ending love mo sa amin, O God. Panginoon, lahat ng bagay, Lord, lilipas, O God. Lahat, Lord, mawawala. Pero, Lord, yung kabutihan mo, Panginoon, yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon, ayun yung mananatili, O God. Lord, I declare, Panginoon, na Lord, yung mga tao mo, Panginoon, babalik sa'yo, O God. Lord, kung kakatok sila sa'yo, Panginoon, Lord, alam kong mabuti ka, Panginoon. And Lord, babalik kami, Panginoon, sa first love namin, O God, sa pinangihina kami, Panginoon. Lord, lahat ng pagsamba, Panginoon, ay sa'yo lamang, Panginoon. Lord, masaya kami, Panginoon. Pagpupurihan ka namin, O God. Malungkot kami, God. Pagpupurihan ka pa rin namin, Panginoon. Kasi, Lord, ayun yung deserve mo, O God. In all seasons, Panginoon, Lord, deserve mo yung praise namin, O Jesus. Deserve mo yung worship namin, O Lord. And Lord, Lord, tulungan mo kami bumalik, Panginoon. Sapat, Panginoon, na binigay mo sa amin, O Lord, God. Kapatid, kung isa ka man sa nanghihina, alam kong ibabalik ka ng Panginoon. The Lord will bring you back dun sa apoy na meron sa'yo. Lord, salamat, Panginoon, in advance, O God. Marami kang pang miracles, Panginoon, na gagawin sa buhay ng bawat isa, O God. And God, we believe in that, O Lord Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen! Tunay nga pong napakasarap mag-worship sa ating Panginoon. Hanggang ngayon po, ramdam na ramdam ko po ang presensya ng Panginoon. At nawa manatili po tayo na ramdamin ang presensya ng ating Panginoon. At alalahanin natin ang pagsasakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo. Ang communion po ay ating ginagawa upang alalahanin ang pagsasakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung saan po siya pinahirapan, pinahiya, pinatay para lamang matubos tayo sa ating mga kasalanan.
Ayon nga po sa nasusulat sa Mateo chapter 26 verse 26 to 28, habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, "Kunin niyo at kainin, ito ang aking katawan." Pagkatapos, kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito. Dahil ito ang aking dugo at ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao." Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Ang tinapay na ito ay nagsisimbolo ng katawan ni Kristo na nagpakasakit at nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At ang inuming ito ay nagsisimbolo ng dugo ni Kristo na dumanak sa krus ng Kalbaryo upang malinis tayo sa ating mga kasalanan. Let's pray. Yes, O Lord God, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa sakripisyo, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin, O Lord God. Sa paghihirap, O Lord God, na dinanas mo, O Lord God, upang kami lamang, O Lord God, ay maisalba mo, Lord God, sa aming mga kasalanan. Lord God, we humble ourselves before you, O Lord God. Humingi po kami, O Lord God, ng kapatawaran, Lord God, sa mga nagagawa namin kasalanan. Sa isip man to, sa salita o sa gawa, O Lord God. Ikaw po, Lord God, at ang iyong pagmamahal, Lord God, ang mag-cover sa amin, O Lord God, sa pang-araw-araw namin pamumuhay, O Lord God. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name, Amen. Gawin po natin. Amen. At ngayon po, dumako naman po tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Alam ko po na hindi kailangan ng Panginoon ng ating mga pera. Ngunit, ito po ang ating expression sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Ayon nga sa nakasulat sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-atubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Kaya naman tayo magbigay ng may kagalakan sa ating Diyos. Usher, please. Sa mga kapatid po natin na nais magbigay ng tithes and offering, maaari po nating ibigay or iabot sa ating mga respective life group leaders. At ngayon naman po, dumako naman po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang salita ng Diyos. Let's welcome our brother Lloyd Lumacton. Thank you, Ate Jenna. Muli, good morning, church. Halos mag-aanim na buwan na po tayo na nasa ilalim ng community quarantine. Pero patuloy pa rin ang ating online Sunday service. Tunay nga naman na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako na hindi niya tayo papabayaan sa kahit anong parte ng buhay natin. Marahil karamihan sa atin, aligagang-aligaga na lumabas ng bahay, mag-travel, kasi halos 6 na buwan na tayo nakakulong sa ating mga tahanan. Pero kunin natin na pagkakataon itong quarantine na to para magkaroon muna tayo ng bonding at syempre mas magpatibay pa yung relasyon natin sa Panginoon. Amen? So syempre po, bago natin simulan ang ating gawain sa araw na ito, i-commit muna po natin ito sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po Lord God sa araw na ito, Panginoon, na muling ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, nagpapasalamat ako sa biyaya na patuloy mong ibinibigay sa amin, Panginoon. Kahit hindi namin hinihingi, Panginoon, is ibinibigay mo pa rin sa amin, Lord God. Lord, dalangin ko sa oras na ito, gamitin mo ako bilang instrumento mo, Panginoon, na may klaridad, sinseridad at pagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, nang maibahagi ko sa mga anak mo, Panginoon, ang salita at ang mensahe na nais mong ipahayag sa kanila, Panginoon. Lord, gabayan mo ako at lahat ng mga nanonood ngayon, Panginoon. Lord, ikinocommit ko ang araw na ito sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' name. Amen. So, noong nakaraang linggo po, kung ating po matatandaan na ibinahagi sa atin ni Ate Chow Yen, yung pag-move on.
Nakamove on ka na ba? Amen. O yung pagkakaroon natin ng kalakasan para kalimutan natin yung nakaraan. Kaya kung nakayanan natin makapag-move on, paano naman yung relasyon natin sa Panginoon? Paano naman kung na-disconnect tayo kay God? Paano natin maibabalik yung relasyon natin sa Kanya? So, ang topic natin ngayon na ibabahagi ko po sa inyo ay reconnect. So, ano nga bang ibig sabihin ng salitang reconnect? Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang ibig sabihin ng reconnect is to connect again. So, dun pa lang sa salitang ibig sabihin ng is again. So, ibig sabihin nun sa Tagalog ay kumunektang muli o muling kumonekta. Amen po ba? So, ang tanong po sa ating lahat mga kapatid, sa loob ng mahabang panahon na tayo ay nasa ating mga tahanan at nasa ilalim tayo ng community quarantine, kamusta na ba ang relasyon natin sa Panginoon? May nagbago ba? Lumalim ba yung relasyon natin sa Panginoon? O dahan-dahan tayong nadidisconnect sa relasyon natin sa Panginoon? So marahil meron sa atin po na na-disconnect or nawala tayo sa linya ng Panginoon dahil sa maraming mga dahilan. Una na po dyan, ang unang dahilan ay dahil sa sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon. So tayong mga tao, alam naman natin ngayon na dumadaan tayo sa pandemya. Sa isang madilim na parte ng buhay natin kung saan hindi natin nakikita yung kalaban natin. So siguro dahil isa itong nagiging dahilan dahil masyado nating iniisip yung mga bagay-bagay kung paano tayo mabubuhay bukas, kung paano tayo magkakaroon ng pagkain bukas, o kung paano tayo makakapag-aral sa ating mga kabataan. Kasi karamihan sa atin ngayon is nag-start na yung online class natin. So, hindi natin alam kung may pan-load pa ba tayo bukas, hindi natin alam kung kakayanin natin yung mga pinapagawa sa atin ngayon, lalo na iba yung learning system natin ngayon. O pangalawa, dahil sa mga makamundong bagay, kaya tayo nadidisconnect sa Panginoon. Dahil sa pagnanasa ng ating mga laman o ng ating flesh. Kasi once na tayo is nakatuon yung paningin natin sa mga makamundong bagay, is nahahatak tayo nito sa relasyon ng ating Panginoon at hindi natin namamalayan, dahan-dahan na tayong lumalayo. At pangatlo, ang huli sa lahat, dahil sa ating mga kasalanan. Minsan dumadating tayo sa punto na iniisip natin na hindi tayo karapat-dapat tumanggap mula sa Diyos dahil sa mga karumihan na paulit-ulit nating ginagawa. So, marahil kaya tayo nadidisconnect kay God kasi yung mga kasalanan natin nung nakaraan, at saka yung mga nagagawa natin is patuloy na tumatakbo sa ating mga isipan at patuloy nating ikinokondem yung sarili natin. So, naramdaman mo ba minsan na yung nagpe-pray ka pero hindi nakikinig sa iyo yung Panginoon? Yung parang pray ka ng pray pero walang nangyayari. O yung nag-worship ka pero hindi mo maramdaman yung presence siya kahit ilang beses mong subukan. Ano kaya yung dahilan sa tatlong yun kung bakit tayo napuputol o napuputulan ng connection sa Panginoon? Kasi sabi ng Panginoon sa 1 chapter 15 verse 4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman kayo. Hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So sabi po sa verse na to, kapag nanatili tayo sa Panginoon is mananatili siya sa atin at namumunga lahat ng mga sanga na nakakonekta sa Panginoon. Tayo yung mga sanga. At kapag nakakonekta tayo sa Panginoon, mamumunga tayo. Ang ibig sabihin, kung wala tayong connection sa Panginoon, hindi tayo mamumunga. Hindi maganda yung nangyayari sa buhay natin. At dahan-dahan pa tayong lumalayo sa Diyos. Kaya kung nararamdaman natin na nawawala ang connection natin sa Panginoon, ano nga ba yung dapat nating gawin? Ano yung mga dapat nating gawin para muli tayong makakonekta sa Panginoon o makareconnect sa ating Panginoon? So, sabi dito sa Kawikaan, chapter 28, verse 13, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahahabagan ka ng Diyos. So, ang point 1 natin is,
recognize your mistake and repent. Ayan mga kapatid. So sabi nga dun sa verse kanina na kung ipapahayag natin, kung hindi natin ipapahayag yung kasalanan natin, is hindi tayo kahahabagan ng Panginoon. Pero kapag inihayag natin yun sa harapan niya, is kahahabagan tayo ng Diyos. So, tayong mga tao, kaya tayo nadidisconnect sa Panginoon, ay dahil may mga kamalian tayong nagagawa. Kagaya ng mga kasalanan. So, karamihan sa mga kasalanan is dahil dito sa mundo. Sa mga kabataan. Hindi naman masama ang maglaro o manood ng kung ano-ano. Basta hindi sumusobra. Basta alam natin na kung saan yung limitasyon natin sa mga ginagawa natin. Kasi, isang pagkakamali natin na mga kabataan is yung akala natin okay lang yun, pero mali talaga. At sa mga magulang naman o sa mga nanay, masyado na tayong nag-iisip or nag-overthink ng mga bagay na hindi dapat natin iniisip na masyado. Halimbawa, kung ano yung kakainin natin bukas o kung ano ang kakainin natin mamaya. Kasi yung sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you." So, kaya kailangan, kung gusto natin makareconnect kay God, kailangan alamin natin yung pagkakamali natin. Dapat alam natin mismo sa sarili natin yung mga pagkakamali natin. Lalo na yung mga kasalanan na nagagawa natin. Kasi kapag alam natin yung mga kasalanan natin, alam po natin kung paano natin yun masosolusyonan. Sabi din dito sa Salmo 32 verse 5, "Ngunit sa wakas ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niya ako." Alamin natin ang ating mga kasalanan at dahilan ng paglayo natin sa relasyon natin sa Panginoon. Dahil kapag alam natin yung pagkakamali natin, malalaman din natin yung solusyon dun sa kamalian natin or mga kasalanan natin. So, mga kapatid, kapag tayo na-disconnect tayo sa Panginoon, sa relasyon natin sa Kanya, tingnan natin kung ano yung kamalian na nagagawa natin. At syempre, kapag alam na natin yung kamalian sa buhay natin, alam na natin yung solusyon, at syempre, dun pumapasok yung repentance. So, ang sabi nga dito sa 1 John chapter 1 verse 9, "Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating papatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya." Sabi din dito sa Gawa chapter 3 verse 9, "Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan." So, kung na-recognize na natin yung mga mistakes natin, yung mga pagkakamali natin, tsaka kasalanan, humingi na tayo ng kapatawaran. Magsisi tayo dun sa mga kamalian natin kung nais nating mag-reconnect sa Panginoon. So, tandaan natin, ang repentance, kung maalala natin sa last na preaching ni Pastor Lucky, sinabi niya na ang repentance ay hindi lamang dapat sa bibig nanggagaling. Pero dapat may nakikitang pagbabago dun sa kamalian na ginawa natin. So, ibig sabihin may pagbabago. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kasi, ang sabi nga, action speaks louder than words. So, nais ko lang ibahagi sa inyo yung kung sino ako dati. Kung ano nga ba yung buhay ko dati. So, dati, isa po akong porn addict. Yun. So, simula nung in-invite ako sa church, pinakilala sa akin si Jesus, umattend ako sa church, sa service, sa mga life group. Akala ko okay lang na ulit-ulitin ko yung pagkakasala ko na manood ng porn, pero hindi pala. Hindi pala dapat ganun yung pag-iisip natin, kasi iniisip ko noon na okay lang na ulit-ulitin ko kasi humihingi naman ako ng tawad palagi. Pero mali pala yun. Kailangan pala may pagbabago. Kaya simula nung oras na ipinakita mismo sa akin ng Panginoon, nangusap sa akin mismo yung Panginoon, at pinakita niya sa akin yung kasalanan ko, humingi ako at nagsisi ako dun sa kasalanan ko. Hindi madali sa una yung pagbabago, pero yung paghingi ko ng kapatawaran is nagbunga siya hanggang sa mawala yung ganong gawain sa akin. Sabi nga ni Charles Spurgeon,
You and your sins must separate, or you and your God will never come together. Ibig sabihin, kailangan ang mga kasalanan natin at tayo is magkahiwalay. So, kailangan nating tanggalin yung kasalanan sa atin. Kasi, banal ang Panginoon. Kung tayong marumi is makikipagkita sa Kanya, ano sa tingin natin yung mararamdaman natin? Di ba mahihiya tayo kay God? Kasi napakabanal niya. Napakalinis ng Panginoon. Pero tayo, marumi tayo. So, kailangan nating alisin yung kasalanan sa atin. And we must repent wholeheartedly. Amen? So, pag humingi tayo ng kapatawaran at nagsisi tayo, dapat may pagbabago po. Amen? Amen. So, point 2. Sabi dito, remember your identity and renew your mind. Sabi dito sa 1 chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, simula nung tinanggap natin yung Panginoon sa buhay natin, binigyan niya tayo ng karapatang maging anak niya. So, kung tayo ngayon is nakakagawa ng kasalanan, huwag na huwag nating kakalimutan kung sino talaga tayo sa Panginoon. Kasi, minsan sa atin, dumarating na kapag nakagawa tayo ng kasalanan, nakakalimutan na natin kung sino na tayo. Nakakalimutan na natin na tayo ay anak ng Diyos. Kaya ang nararapat natin gawin is, tandaan natin palagi na mahal tayo ng Panginoon. Kasi kapag tinanggal natin sa isipan natin na hindi ako mahal ng Panginoon, na ganyan, na hindi ako karapat-dapat kasi makasalanan ako, talagang di-disconnect tayo sa Kanya. Tayo mismo yung naglalayo sa sarili natin, dun sa relasyon natin sa Panginoon. Sabi din dito sa Romans 6 chapter 6, verse 6, alam natin na ang dating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama si Kristo para mamatay, kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. Amen. So kung ano man yung kasalanan na naghihinder sa atin, para makakonekta tayo muli sa Panginoon, alisin na natin yon. Pero kapag inalis natin yung kasalanan, huwag nating aalisin yung pagkakakilanlan natin kay Jesus Christ. Kasi nilinis na tayo simula nung tinanggap natin siya sa buhay natin. Ano man ang nangyari o nagagawa natin kasalanan na nagiging dahilan ng disconnection natin sa Panginoon, tandaan natin na pinili niya tayo bilang anak niya. Tinawag niya tayo bilang maging anak niya. Amen? So, renew our mind. Isa sa pinakamahigpit nating kalaban is yung sarili nating pag-iisip. So, sa ating mga tao, karaniwan ang isip natin yung pinakamalalim na parte ng buhay natin. Kasi nasa utak natin lahat ng mga bagay na kumokontrol sa pang-araw-araw nating buhay. So, kung tayo dati, ang pag-iisip natin is maglaro ng ML buong araw, maglaro ng COD buong araw, tapusin yung isang series sa Netflix ng isang buong araw. Ba't hindi natin gawing yung panonood natin ng K-drama, palitan natin ng Christian movie? O yung paglalaro natin ng ML, palitan natin ng mas mahabang oras ng pagde-devotion. Yung paglalaro natin ng COD, ba't hindi natin dagdagan yung oras natin sa pag-worship? Baguhin natin yung isip natin. Sa mga magulang, sa mga nanay, kung dati nag-iisip tayo ng malalim, nag-overthink tayo sa kung ano yung gagawin natin or ano yung kakainin natin, ba't hindi natin palitan na manalangin sa Panginoon? Kasi siya yung great provider natin. So, kailangan nating i-renew yung mind natin. Kasi sabi dito sa Roma 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. Huwag na huwag nating hahayaan na malinlang tayo. Kasi ang isip natin is yung kumukontrol sa buong pagkatao natin. So, dyan nagsisimula lahat kung ano yung magiging desisyon natin, kung ano yung magiging susunod na hakbang natin o gagawin natin.
So, pag magdidesisyon tayo sa pamamagitan ng isip natin, magdesisyon tayo para sa sarili natin, para sa kapwa natin, at higit sa lahat para sa Diyos. So, i-renew natin yung isip natin para sa tama. Baguhin natin yung kamalian sa utak natin na okay lang na maglaro ako ng ML ng isang buong araw kasi mapagpatawad naman ng Panginoon. Okay lang na manood ako ng Asian novela, mamaya na lang sigad. Okay lang na lumibot muna ako, mamaya na lang ako magdi-devotion. Lalo na sa mga kabataan. Pero tandaan natin na ang Panginoon, tama, ang Panginoon ay ang Diyos ng pag-ibig. Pero ang Diyos, siya din ang Diyos ng hustisya. Kung ano ang tama, tama. Pero kung ano ang mali, dapat itama. At tandaan natin na ang kamalian, hindi kailanman matatama pa ng isang kamalian. Kaya mas piliin nating itama yung mga mali na nagagawa natin at yung pagkakamali sa ating mga isipan. Amen? At syempre, last point, recheck our priorities and refocus. Sabi dito sa Matthew 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Para sa mga magulang natin or sa mga adults. Yan po. So, sabi dito, unahin natin yung mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos bago natin isipin yung mga problema natin. So, ibig sabihin, unahin natin yung Diyos bago yung mga alalahanin natin. Kasi, alam natin na kapag inuna natin yung Diyos, susunod yung mga mabubuting bagay. Sabi nga, put God first and you will never be last. Ganon din naman sa ating mga kabataan. Unahin natin ang Panginoon. Kasi kapag inuna natin yung Panginoon, alam natin yung mga priorities natin sa buhay, malalaman natin kung ano yung magiging kalagayan natin sa future, sa hinaharap bilang mga kabataan. So, recheck our priorities. Tingnan natin, i-check natin kung ang prioridad pa nga rin ba natin ay ang Panginoon sa buhay natin. Kasi kung hindi na ang Panginoon ang siyang prioridad natin, ang relasyon natin sa Kanya, is talagang madi-disconnect tayo sa Kanya. Bakit tayo madi-disconnect? Kasi ang Panginoon dapat ang siyang nagiging buhay na natin. Ang Panginoon na dapat ang siyang nagiging panimula ng araw natin. Hindi yung gigising tayo ng umaga, kukunin natin yung cellphone natin. Mag-good morning tayo sa mga ka-chat natin. Pero hindi tayo nakakapag-good morning kay God. O, gigising tayo sa umaga, pagkain agad. Why not magpasalamat muna tayo dun sa buhay na buhay na ibinigay niya sa atin sa araw na yon. Kasi hindi natin mamamalayan, baka wala na tayo sa mundong ito mamaya or kinabukasan. So, kung madami man tayong ginagawa, itingnan pa rin natin kung nasa na yung Panginoon doon sa prioridad natin. Kasi kailangan ang Panginoon ang siyang namumuna. Tsaka tingnan natin, kapag inuuna natin yung Panginoon, mas nagiging magaan yung buhay natin sa loob ng isang buong araw. Bakit? Kasi puno tayo ng presensya niya. At kapag tayo sa simula pa lang ng umaga, nagde-devotion na tayo, nagpe-pray na tayo, nag-worship na tayo, at talaga namang mamumutawi sa atin yun, yung mga salita niya sa buong araw. Kasi sabi dito din sa Lucas 12:34, sapagkat kung nasaan ang kayamanan ninyo, naroon din ang puso nyo. Kung ano yung ginagawa nyo na madalas, nandun yung puso nyo. Kung nasaan ka masyadong nagbibigay ng oras, nandun yung puso mo. Pero tandaan natin na ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo na magkakaroon tayo at meron tayo ay yung relasyon natin sa Panginoon. Yun yung dapat hindi natin masira. Ayun yung dapat manatili magpakailanman hanggang nabubuhay tayo. Yes, sa ating mga kabataan, may pasok na tayo. Yes, marami tayong ginagawa sa schools. And minsan gusto na natin libangin yung sarili natin. Pero wag natin kakalimutan ng Panginoon sa buhay natin. Gawin natin yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Amen? At syempre, refocus. Sabi dito sa Hebreo chapter 12 verse 1 to 2,
napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasamaang kasalanang pumipigil at sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayo magpatuloy sa takbuing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya tayo ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa Kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. So sabi dito, ituon natin yung paningin natin sa Panginoong Jesus. So kung nawala tayo sa focus, na-disconnect tayo sa Panginoon, nawala yung alab ng pagmamahal natin sa Kanya, kailangan nating muling ibalik yung paningin natin sa Kanya, yung spiritual nating paningin. Bakit? Kasi tandaan natin na may naghihintay na reward sa atin dun sa kalangitan. At kung hahayaan natin na tayo ay maliko ng landas, mawawala din sa atin yung reward na naghihintay doon sa kaharian ng Diyos. At baka mawala sa atin yung buhay na walang hanggan. So, tandaan din natin na kapag tayong mga tao is na didistract tayo ng mga bagay dito sa mundo or ng mga kasalanan natin, tandaan natin na tayo ay pinatawad na ng Diyos. Wala nang oras para sisihin yung sarili natin. Kasi pinatawad na tayo ng Diyos. At tandaan natin na hindi naman madamot ang Panginoon para magpatawad. Basta yung puso natin is nakalagay dun sa pagsisisi natin sa Kanya. Tandaan natin, let's refocus ourselves to Jesus. Kasi kapag nagawa natin to, babalik yung connection natin. Mare-reconnect tayo. Yung pagka-disconnect natin, muling babalik. Yung pagkahiwalay natin sa Panginoon, magiging isa ulit. Amen? So, if you're disconnected to God, this is the time for you to reconnect. So, kung sa atin po ngayon is merong disconnected sa atin sa Panginoon, sa ating relasyon sa Kanya, ito na yung tamang panahon para sa atin para kumunektang muli. Kasi, nakikita na natin ang buhay natin ngayon sa new normal na tinatawag nila. So, kung may pagbabago sa paligid natin, dapat may pagbabago din sa atin. Hindi para humiwalay sa Panginoon, pero para mas lumapit sa Panginoon sa ganitong mga sitwasyon ng buhay natin. Kahit walang pandemya, dapat mas lumalalim yung relasyon natin sa Panginoon. Sabi nga ni Henry, Jesus taught that your highest priority must be your relationship with Him. If anything detracts you from that relationship, that activity is not from God. God will not ask you to do something that hinders your relationship with Christ. So tandaan natin na ang Panginoon is hindi siya nagbibigay ng mga gawain na alam niyang maghihinder sa atin dun sa relasyon natin sa Kanya. At tandaan natin daw na ang relasyon natin sa Panginoon dapat yung top and highest priority natin kesa dun sa mga bagay na hindi naman dapat natin ginagawa. Hindi naman masama na gawin natin yung mga nais natin sa buhay. Basta alam natin yung limitations natin, tsaka dapat alam natin kung sino dapat yung pinaprioritize natin sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So, kung meron po sa atin ngayon na nawala yung init ng pagmamahal natin sa Diyos, na disconnect tayo sa relasyon natin sa Kanya, maybe this is the right time para muli tayong bumalik o mag-reconnect sa Panginoon. Maybe this is the right time para yakapin natin muli yung pag-ibig natin sa Diyos, yung presensya niya. Kasi alam ko na gusto natin bumalik sa Diyos, pero sadyang may mga bagay lamang talaga na naghihinder sa atin para makamit natin yung pagbabalik na yon sa piling ng Diyos. So, let me pray for you po. Kung isa po kayo sa mga tao na disconnected ngayon at gusto nyong bumalik dun sa init ng pagmamahal ng Panginoon sa inyo. So, let's pray po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid, Lord God, na ibinibigay mo sa kanila, Panginoon.
Lord, dalangin ko sa lahat ng mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng iyong salita, Lord God, sa lahat ng mga kapatid ko, Lord God, na na-disconnect ng relationship sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid ko, Panginoon, na namimiss na yung presensya mo, Lord God. Lord God, I pray, Panginoon, na muli kang mangusap sa kanila, Panginoon, and Lord God, lahat ng narinig nilang salita sa iyo ngayong araw, Panginoon, ay i-apply nila sa kanilang buhay, Panginoon, nang sa gayon is magkaroon ng reconnection, Panginoon, sa relationship niyo, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na pagigihin at pagalabin mo ang aming mga puso para sa iyo, Panginoon. And Lord God, wag mo kaming hahayaan, Lord God, na manakaw ng enemy yung identity namin sa iyo, na anak mo kami, na mahal mo kami, Panginoon. And Lord God, I pray, Panginoon, na i-refocus mo yung mga paningin namin sa iyo lamang, Panginoon. At ipaalala mo na dapat ikaw lamang yung ipinaprioritize namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, I pray for revival, Panginoon, for spiritual renewal, Panginoon. And Lord God, I pray, Panginoon, na magkakaroon kami ng disiplina sa aming mga spiritual na pamumuhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God. In Jesus' name, Amen. At syempre po, marahil meron sa atin dito na ikalawang grupo ng mga tao na kilala natin ang Panginoon. Alam natin ang mga milagro na ginawa niya dito sa mundo. Ngunit wala tayong relasyon sa Kanya. So, may babanggitin po akong panalangin at ang kailangan nyo lamang pong gawin ay sundan ang panalangin. Wala pong mahika or wala pong magic dito na magaganap. Pero sa oras na banggitin nyo po ang panalangin na to, siguradong magkakaroon ng pagbabago sa buhay niya. Amen? Let's pray. Dear Jesus, Panginoon, maraming salamat po sa buhay na ibinibigay mo sa aking buhay, Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Baguhin mo po ako nang naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Congratulations po sa lahat ng mga kapatid na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Dalangin ko po na magkaroon ng bagong simula ang inyong mga buhay na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po muli sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. I hope and pray po na lahat ng ating narinig mula sa Diyos ngayon ay sa buhay po natin. At lagi nating tandaan na ang relasyon natin sa Panginoon ang siyang pinakamahalagang bagay na magkakaroon tayo. Kaya kapatid, reconnect. Makipagkaisa tayong muli sa Panginoon. Amen? Amen. So mga kapatid, maaari nyo pong i-like at i-share ang ating Hope Bataan Facebook page. Opo, i-search lamang po natin ang Hope Bataan at makikita na po natin yung page. Ganon din po, you can follow us sa ating Instagram account, sa ating Hope Bataan Official po. At syempre, wag po natin kalimutan ang ating Hope Bataan YouTube channel. Pwede po kayong mag-like, share, and subscribe po para ibahagi saan man sa mundo ang magandang balita na ihahayag sa atin ng Panginoon. Amen? Maraming salamat po and God bless us all.